Sorry. Oops. Okay. So dito tayo huminto kanina. Can you now see my screen? Yes po, Doc. Okay, Yes po, very Doc. good. Okay, thank you very much. So ito na ngayon tayo, no? So teka, hindi pala tayo din huminto. Doon pala tayo sa mismong canvas. Ito. Sorry ah. So dito tayo nahinto kanina. And the first thing na pinag-usapan natin dito is yung paano magkuha or paano mag-choose ng tamang base curve. Okay? Now, bago tayo maghiwa-hiwalay kanina, meron ako sanang gustong sabihin sa inyo or ipaalala. Yung sinasabi ko kanina was, tingnan lang natin ito. Kapag high plus ang required na power, ang base curve natin is also a very high plus. Bakit? Kasi di ba sabi natin, ang isang base curve, ang highest plus na kaya niya lang i-create ay yung mismong base curve power niya. Take for example, itong plus 10. Itong plus 10, hindi na yan makakapag-create ng plus 10.25. Ano lang ang highest plus na ano lang yung highest plus na kaya i-create ng plus 10? And that will be plus 10 itself. Okay? Now, ang plus 6, ganun din. Ang plus 4, ganun din. Ang tanong nga lang ganito. Kung gagawa ako ng plus 6 na power, gagamit ba ako ng plus 6 na base curve? Kung gagawa ako ng plus 8, gagamit ba ako ng plus 8 na base curve? From the base curve chart itself, mukhang hindi ganun ang ruling. Why? Kasi kapag sinabi mong plus 8 ang gagawin mo, tapos gagamit ka ng base curve na plus 8, ano ang ilalagay mo sa likuran? Ang ilalagay mo sa likuran will be plano. Plus 8, dagdagan mo ng plano, plus 8 ang lalabas dyan. Now, somehow, hindi pa rin yun recommended. Somehow, hindi pa rin acceptable. Why? Kasi as much as possible, ang lens form na gagamitin mo will be a bent lens. A bent lens should be front mo convex, ang back mo ay concave. So much so that kapag plus 8, ito na, plus 8 ang power nung required sa atin, plus 10 ang ginagamit. Hindi ka gagamit ng plus 10. Kapag plus 6, yun, plus 6, plus 10 pa rin ang ginagamit, actually. Diba? So hindi mo talaga sinasagad yung pinaka base curve power sa kanyang maximum plus. Okay? So, hindi natin ginagawa yun. Next, ang tanong, sabi na rin natin kanina, itong chart na ito, para daw ito sa isang material. And that material is CR39. Ang tanong, ito bang CR39 na to, isang material lang ng lente, pwede ko ba itong gamitin sa ibang lens material? Take for example, pwede ko bang gamitin ito sa high index lens? Yes and no. Yes or no. Ang sagot will be ganun din. Pwede at hindi. Ibig sabihin, nasa manufacturer na yan or nasa lens laboratory na yan kung gagamitin nila. Some lens laboratory will have a different base curve chart for each lens material, and some laboratory naman will have a single base curve chart for themselves. So, isa lang ang sinusundan nilang base curve chart. Okay? Next, ang tanong ganito. Ang pagpili ba ng base curve is a hard rule? Ibig sabihin ganito. Kunyari meron akong power na plus 1. Sabi rito plus 1, ano ang base curve ng plus 1? Kung babasihan natin yung base curve chart, anyone? A plus 1 sphere, anong suggested the base curve dyan? Anyone po? 6. Plus 1. Okay, plus 6, di ba? Tama yun. So plus 6 yung suggested na base curve dyan. Now, is it a hard rule na kailangan talaga dapat gamitin mo dyan plus 6? Hindi naman.
Okay? Hindi naman. And in fact, hindi lamang ito ang factor na dapat mong i-take into consideration. Choosing a base curve chart, okay? By the way, when I say hindi lamang ito ang factor, ano bang factor ang kinonsider dito? Ang kinonsider na factor dito is the power, is the required power. Ang required na power is +1. Ang nire-recommend na base curve is +6. Now, ang tanong, kung sakaling wala akong base curve na +6, am I being left with and I'm also being left with +8 at saka +5? Sabihin na lang natin, +5. Pwede ko bang gamitin yung +8 at saka +5? Yes, pwede ko pa rin namang gamitin yung ibang base curve as long na magagawa ko yung power na +1. Kung gagamit ako ng +4, pwede ba? Ma-create ko yung +1? Yes pa din. Okay? At saka sabi nga natin, hindi lang yung power ang tinitake into consideration mo when choosing a base curve. Remember, itong chart na to, ang nakikita lang ng power ng chart na to is the power that is being required. Kung ano lang yung hinihingi na power, yun lang ang nakikita niya. Pero meron pa kasing ibang factor na pwedeng mag-affect sa pagpili natin ng base curve. And that will be the frame of the patient. Yung napili na frame ng pasyente, okay, dapat yan iti-take into consideration then. Take for example, kunyari lamang, ayan. Take for example, ito muna. Itong frame lang na muna na to. Okay. Yung ganitong klaseng frame, okay, it's more or less parang flat na lens. Okay. Now, this type of frame, kung flat yung hindi flat yung lens, flat yung frame lang niya. Now, kung flat yung frame mo at hindi siya ganong curve, ang mas maganda rito, flat din sana ang base curve mo. Pero, itong klaseng frame na ito. Yung frame na ito, ang tawag natin dito, wrap around. Yan, yung wrap around. Yan, wrap around. Ito rin is also a wrap around. Okay? Now, yung klase ng frame na to is a wrap around. Normally, yung mga wrap around na yan, makikita nyo yan sa mga sports eyeglasses. Actually, sports sunglasses. Okay? Yung mga Oakley type na frame. Now, yung mga wrap around na frame, okay, ang maganda sa kanila, since masyadong naka-curve yung mga ganyang type ng frame, ang maganda sa kanila is mataas din ang curve. Okay? Dapat sa kanila matataas ang base curve na gagamitin mo. Normally, pag wrap around na ang frame mo, ang base curve na ginagamit dyan ay +8. Okay? Pero pag flat naman ang frame, normally ang ginagamit dyan, kung hindi naman sobrang flat, okay, +4 or +6. Yung mga normal frames natin. Yun, mga normal frames natin, ang normal na base curve dyan will be +4 up to +6 siguro. Okay? Now, kung sakali ganito ang ire-require natin o ire-require ng pasyente, okay ba ito? Tandaan, kapag sakali na meron tayong pasyente, ito siguro, sa totoo lang, ito yung isang I wish I could always remind yung practitioners tawag dyan, the consideration between a lens power and the frame of the patient. Yung mapipili na frame ng pasyente. Kasi normally, ang consideration lang natin is the grade or the power of the lens. And how do we consider that? On how do we adjust? Pag mataas ang power ng lente, ang naiisip lang natin, magbigay ng higher index. Bigyan natin ng -8 yung power ng lente. Sige, bigyan natin yan ng high index para manipis yung lente.
okay lang yun. Tama naman yun. Pero pagdating sa may pagpili ng frame, kung minsan dito tayo na nagkukulang kung minsan. Why? Kasi nakakalimutan na i-guide si patient na meron din dapat symmetry sa pagpili ng frame at saka ng power. Take for example, ito na nga. Ayan, teka, lipat ko lang muna. Ayan. Take for example, ganito. Kunyari, meron siyang napili na frame. Okay. Now, this type of frame is flat lang, normal lang. Okay. What can this frame take? This one can take a base curve. Yung normal nga, sabi natin, di ba? Ang normal na base curve niya na prescription frames, +4 to +6. Kung ano man ang mapili ng pasyente mo sa mga frames mo, tignan mo kaagad. Yung bang base curve na ginagamit o yung napili niya na para doon sa pasyente mo. Ang base curve ba nun, more or less, is +4 to +6, okay yun. Okay, wala tayong magiging problema dyan. However, kung yung type ng frame niya ay tipo tipong paganyan. Okay? Guys, sandali lang may call lang din ulit ako. Sorry ah. Guys, disclosure lang at least para alam nyo na currently kasi 'di ba? Nasa ano pa rin ako, nasa Plastilens pa rin ako. So right now, I'm work at home. So ang off ko pa talaga sa Plastilens will be 6 o'clock. Yun. Ang pasok ko technically is 9 o'clock to 6 o'clock. Yun. So minsan kasi meron akong natatanggap na calls from them. May mga issues ganyan na kailangan ko talaga din harapan din sila. Sumasapaw din naman. Yun. So, I beg your indulgence.
And pagpasensyahan nyo na ako kung sakali minsan ay makakat lang ako minsan. Okay? Yun. Yun, going back. So, binigyan tayo ngayon ng ano, binigyan ka ngayon ng frame o ang napili na frame ng frame ni patient mo is a wrap around frame. Okay? Now, kunyari ang Rx niya ay -8. -8 diopter. Sabi ko dito sa may frame na ito, ang normal na base curve nito ay +4 at saka +6. Wala tayong magiging problema dyan. Okay? Now, ito naman, wrap around, ang normal na base curve naman nito will be +8 na base curve. Okay? Now, let's go back to the first one. Now, yung first one ko, sabi natin, ang base curve dyan is +4 or +6. Okay? Actually, kung +4 yan, ang F1 ko ay +4. Ano dapat ang F2 ko para lumabas yung -8? And that will be minus, ilan po? Ilan po? For me to create a -8, ano dapat ang idagdag ko sa +4? -12 diopters. Okay, very good. So -12 diopter. Okay. Now, what is a -12 diopter? It's quite very steep. When I say steep, masyado siyang curve. Pwede rin, sabi mo. So masyadong malaking grado 'yun sa back surface natin. No, anong gagawin natin? Ang pwede natin gawin is, 'di ba sabi natin kanina, pwede ko sigurong babaan yung base curve. Why? Kasi pag binabaan ko yung base curve, ano mangyayari? Subukan natin. Let's say yung base curve natin, babaan ko, let's say sabihin ko +0.50. +0.50. And what will be my F2 para ma-produce ko ulit yung -8? So for me to produce a -8 with a +0.50, ano dapat ang likuran? Anong gagawin ng laboratory? Ang gagawin niya, anong power dito sa likuran? Should be -8. Very good. So -8.50. And were we able to lower down the curvature for the back surface? Yes. Nabawasan natin yung curvature sa may back surface. Siyempre naman, compare mo naman yung -12 sa -850. Siguro naman di hamak na mas magandang tignan, okay, yung -850 sa -12. Now, itong frame na to, since medyo flat siya, will be able to accommodate +4. Pero hindi lang yun. Kaya rin niya mag-accommodate ng flatter na base curve. Kasi medyo flat pa rin siya. Okay? So, yung mga standard na frames, okay, ang maganda sa kanila is pwede silang mag-accommodate ng base curve na normal, kasi normal nga natin +4 at saka +6, or pwede rin sila mag-accommodate ng flatter na base curve, or siguro higher base curve, pwede rin. Okay? Now, however, itong base curve mo para sa may wrap around. Okay? Now, pag wrap around yung frame mo, do you have the liberty para mamili ng flatter na base curve? Okay? Pwede ko bang i-apply yung +0.50 rito na base curve? Kasi iniisip na natin hindi ko pwedeng lagawan ng base curve na +8 yan. In the first place, tignan pala natin. Pag ang base curve ko ay +8, tapos ang required na power sa akin ay -8, okay, what should be the back surface power para ma-produce ko yung -8? And that will be ilan po? Diba 16? 16 diopter. Ayun, -16. Napakataas nun. Napaka-steep na nung curvature na yun. And baka hindi magustuhan ng pasyente mo yun. Kasi masyadong
masyado ng curve yun. At saka anong lalabas niyan? Kakapal masyado yung lens. Okay? Kakapal masyado yung lens. Now, ganito ngayon. Sabi natin, naku, masyadong mataas yung minus 16 para sa likuran. Huwag ko kaya siyang bigyan ng base curve na plus 8. Bigyan ko na lang kaya siya ng base curve na plus 0.50. Okay? Sabi natin kanina, plus 0.50, okay? Ang required ay minus 8, tapos sa likuran, minus 8.50. Oh, okay ah. Bumaba, naging minus 8.50. Imbis na gumamit ako ng minus 16, minus 850 na lang ang lalabas sa likuran. Kasi nag-flatten ako ng base curve. The idea is good. Okay? However, can this frame accommodate a plus 0.50 na curvature? Steep o curve na curve itong frame mo, tapos bibigyan mo siya na flat na curvature, hindi siya mag-fit. Hindi siya aakma dito sa isang curve na frame na ito. So kahit na magandang tignan yung computation nito, bigyan mo siya ng flat na base curve, pero hindi mo naman maipapasok yan dito sa very steep na frame. What I am trying to say is, dito sa kaso na to, yung power, which is minus 8, yung required na base curve, okay, is not what? They're not agreeing. Okay? Hindi sila nag-agree ng masyado or ng maigi. Why? Kasi pag pinilit ko yung plus 8, ang nangyayari dyan, masyadong mataas yung likuran. And magagawa mo perhaps yung lente, pero sobrang pangit. Sobrang pangit na nung lente. And magagawa mo yung lente. Okay? Pero, okay, nailagay mo nga dyan kasi gumamit ka ng base curve na plus 8. Kapal naman ng lente. Makapal naman yung lente. Now, ito naman, magagawa mo yung lente. Flat, magandang tignan yung lente, manipis. Hindi ganong makapal. Ang tanong, kasi flat ang base curve, maipapasok mo ba dito sa may wrap around frame mo? Ayun naman, hindi mo naman siya maipapasok dito sa wrap around frame mo. So, ang key point natin dito is there should be a guidance sa pasyente na, ay, patient, medyo hindi, itong gantong klase po ng frame, para sa may prescription mo po, mukhang hindi po optically appealing yan. You will not have the best optical quality kapag itong frame na ginamit mo. Ito ka na lang po, baka po mas gusto nyo ito. Pili po kayo ng somewhere or ng something like this. Pili ka po dito. Kasi ito po sa inyo, yes, it may look good to you, pero sorry po, it may not have the best optical performance para sa iyo. Okay? So, yun yung sanang gusto ko. Kasi kung minsan, sa isang optical clinic ko minsan, di ba, iba yung nasa sales, iba rin yung opto o yung nag-check, okay, o yung nagre-refract, okay. Minsan kasi, okay naman din yun. Okay, I mean, hindi ko kinokontra yung gano'n, yung ganong patakaran na magre-refract si opto, tapos pag namili na ng frame, okay, is si sales na ang mamimili ng frame. Bahala na. Kasi hindi na siya ma-attend ng opto kasi busy na sa panibagong refraction. And dito tayo nagkakaroon ngayon ng problema. Why? Kasi yung ganitong aspeto, hindi na yan alam ngayon ng sales, perhaps. Okay? Hindi na yan kabisado ng sales na hindi pala tugma yung frame at saka yung grado. Bakit? Kasi hindi tugma yung base curve required at saka yung grado. So, dapat sila magtugma. Dapat sila maging in agreement. Okay?
Ang ano pa minsan na nangyayari? Ang minsan na nangyayari pa ganito. Take for example, BC. For example, merong pasyente si Opto, okay, sa loob. Tapos may sales sa labas. Anong mangyayari? Para lang hindi umalis yung pasyente, pamimiliin na ng frame. Okay? Nung namili na kaagad ng frame, malaman-laman mo pala is napakataas pala ng power niya, nung minus power niya. Nakapili na ng frame is something like this. Okay? Again, yun, magkakaroon din tayo ng problema. Okay? Ganito na lang, guys. Ang pinaka-rule na lang, okay? Pinaka-rule na lang, kung sakali ang frame nyo is a wrap-around frame, okay? Always, ang susunod na tanong lagi doon, always take into consideration the power or the prescription of the patient. Tuwing makakapili si pasyente ng sobrang curved na frame, tignan na kagad ang prescription. Compatible ba yung napili niya na frame doon sa prescription niya o doon sa grado niya? Yes and no. Okay. So yun. So madaling salita, ganito. Are we going to limit ourselves kasi yun naman ang tinasagot natin eh. Are we going to limit ourselves sa pagpili ng base curve based on the base curve chart alone? Hindi. Okay? Ang base curve chart is only there to guide you or to guide us more or less ano ba ang magandang base curve para sa kanya. Where in fact, not everyone will follow the base curve chart. At sabi ko din kanina, maaari ang ibang company hindi ganyan ang kanilang power range. Okay? Maaari ang ibang company, meron silang power range din na sinusundan. O pag ganito tayo, ito yung base curve natin ha. O pag ganito tayo, ito yung base curve natin ha. So meron silang sarili-sariling sinusundan. Pero what I'm trying to say is, hindi yun hard rule. Okay? Hindi yun hard rule. Okay? Guide lang yung pagpili using the base curve chart. Okay? Yun. May tanong po kayo pagdating sa base curve chart? Okay? So, tuloy na ngayon. Ito yung mga examples, pero yan na yung kanina. Okay, tuloy na lang din natin. Now, there is another way para tayo makapili ng base curve. And that will be the Vogel's formula. Okay? Can I request Carl Vincent Binuya to read what's on the screen? Erwin Vogel's formula is an alternative for finding the approximate base curve needed for prescription. Do keep in mind that these calculations are estimated base curves only. The exact curvature of the lens will depend on many more factors: PD, lens design, frame dimensions, etc. The formula is as follows. Sige, paki-continue mo na lang. Yung nasa box. Erwin Vogel, an opticianry instructor from New York City Community College and later at Canada College in Redwood City, California, created a formula to simplify Cherning's work. Vogel rule is plus lens front base curve is equal to spherical equivalent to plus 6 minus lens front base curve is equal to half spherical equivalent plus 6. This simple formula has been an effective guide for specifying base curve using best form principles. Okay, thank you very much. Ganito ngayon, meron daw isang optician, si Erwin Vogel. Now, ito, ni-recommend lang ito or dinesign lang itong simpleng formula na to sa pag-approximate daw ng
or sa pag-estimate daw ng base curve. Remember daw, this is just an estimated, okay, more or less. What does this imply? This would imply na, again, hindi ito hard rule. Kasi wag daw natin kalimutan na ang pagpili daw ng base curve is dependent on, ito pa, PD, lens design, frame dimensions, etc. So far, ang nasabi ko lang sa inyo kanina is the lens design. Yun. Okay. Pero meron pa rin daw PD, meron pa rin daw frame dimensions, okay, and others. Okay. So, again, ito, approximation lang naman daw ito, yung Vogel's formula ng pagpili ng base curve. Okay. Now, ito ngayon yung formula, yung nasa sa box. Okay. Pero ang intindihin muna natin dyan, yung ibig sabihin ng spherical equivalent. Ano ba ang ibig sabihin ng spherical equivalent? So, punta ngayon tayo dito sa computation. Okay. So, ito ngayon yung ibig sabihin, meron siyang dinefine kanina. Sabi niya ngayon, yung spherical equivalent. Now, ano ba yung spherical equivalent? Madali lang to. Pag sinabi natin spherical equivalent, let's say for example, we have this Rx. Let's say this Rx is plus 2 diopter sphere combined with minus 1 diopter cylinder, axis 90. Okay? So, yan yung ating Rx. Now, ang spherical equivalent daw ay kalahatiin ko daw ito, itong minus 1 na cylinder. Get half of the cylinder. Okay? So, i-divide ko yan by 2. Okay? Minus 1, i-divide ko by 2. This will result to what? This will result to minus 0.50. Okay? Next, yung minus 0.50, dalhin ko sa ilalim ng sphere. And that will give you ito, minus 0.50. Now, i-add ko lang daw yan. Plus 2 added with minus 0.50. Ang magiging power nito ay plus 1.50 diopter sphere. Now, ano ang nangyari dito? Ang ibig sabihin lang ganito. Normally, itong spherical equivalent na to, ginagamit to sa mga contact lens. Okay? Hindi siya halos ginagamit sa mga eyeglasses. Okay? Mas ginagamit ito sa mga contact lens. Okay? Now, kasi ganito, sa contact lens kapag mayroon power, okay? Kung may power sa contact lens ka na ganyan, plus 2 diopter sphere with minus 1 diopter cylinder, axis 90. Anong nangyayari? Toric na to kung tawagin nila sa contact lens. And ito, sabihin na lang natin, mahal. Parang ganyan. Kung issue sa pasyente yung price ng contact lens na may cylinder, okay? Na may cylinder, ang mangyayari niyan ay binibigyan nila ng spherical equivalent. So, imbis na bigyan mo si pasyente ng buong power niya na plus 2 with a minus 1 cylinder, axis 90, ang ibibigay mo na lang sa pasyente mo will be, eto na lang, yung kanyang spherical equivalent. So, instead of giving the whole sphere and cylinder power plus 150 na lang ang kanyang prescription. Sinimplify yung kanyang prescription into a spherical power na lang. Wala na siyang cylinder component. Yun. Kaya ang tawag sa kanya, equivalent. Spherical equivalent. Now, yung plus 150 somehow daw, will give the same vision as the whole prescription. But in reality, hindi. Okay? Somehow,
what I'm trying to say is, syempre, iba pa din yung buong prescription. Iba pa rin ang clarity nito. Pero will this, the plus 150, will this be enough para sabihin mo na okay na rin yung performance ng kanyang vision compared to this one? Yes. Okay. Pwede na rin naman pala. Okay. Now, kung okay lang sa pasyente na konting malabo lang sa kanya, take for example, marunong na ba kayo sa Snellen chart, yung mga 2020, 2030, 2025, alam niyo na po yon? Opo, Doc. Okay, yun. Di ba ang best line natin, ang best VA natin, 2020? Yun. Take for example, kunyari, sa may spherical, sa full correction niya, 2020 siya. 2020 siya. Pero since spherical equivalent lang ang binigay mo sa kanya, maaari ang VA niya rito is 2025 lang. Parang ganyan. Yun. So, na-degrade yung kanyang vision. From 2020, naging 2025 na lang siya. Okay? Now, is this acceptable to the patient? Kung acceptable naman sa pasyente sa kanya, edi okay lang. Pero kung hindi, if the patient requires that clarity na 2020 talaga ang gusto niya, edi you have no choice but to give the whole prescription niya. Pero kung okay lang sa kanya, sige, bigyan mo siya ng plus 150. Spherical equivalent lang yung plus 150. So, tapos ang VA niya na-degrade ng konti, 2025, di well and good, pwede mo siyang bigyan ng spherical equivalent. So marami pang rulings to kung kailan mo gagamitin yung spherical equivalent. Basta, ang formula mo for spherical equivalent is what? Cylinder, okay, divide ko by 2. Okay? Divide mo by 2 yung cylinder. Sphere minus the cylinder divided by, hindi minus, plus. Sphere plus the cylinder divided by 2. Yan yung formula mo for spherical equivalent. So spherical equivalent is equal to sphere plus, kalahatiin mo daw yung cylinder power, dagdag mo sa sphere mo. Yun na raw yung iyong spherical equivalent. Okay? And ang spherical equivalent, pwede mong isub yan sa isang buong spherocylinder power. Okay? Let's try. Kunyari, ganito. Minus 2 diopter sphere combined with minus 0.50 diopter cylinder axis 90. Okay? Ilan ngayon ang spherical equivalent nito? Mabilis lang naman to. Minus 1.75 DSPH po, Doc. Minus 1.75. Okay? Pero tignan natin ha. This is minus, di ba? Minus 0.50. Pero ang divided by 2 niyan is what? Minus 0.50 divided by 2 will be minus 0.25. It's also a minus. And ang sabi natin dito is plus. So you will add parang ganyan. So ang equation natin dito ay minus 2 plus minus 0.25. So ano ang magiging spherical power niya? Spherical equivalent niya? Minus 2.25. Okay, so that will be minus 2.25 diopter. So ang spherical equivalent niya is minus 2.25 diopter. Okay. Tandaan ha, the cylinder sign, you will always carry the cylinder sign. Kung minus yan, minus din yung ilalagay mo dito sa may ilalim. Kung minus ito, minus din ito. Kung plus ito, plus din yung ilalagay mo dito sa ilalim. Pero yung equation natin dito will always be plus. Ito equation na to. Kasi, di ba sabi natin, ito yun.
Yun. Okay. Let's try again. Let's say, for example, this time, let's say sabihin natin may plus 275 diopter sphere combined with minus 2 diopter cylinder axis 85. By the way, tandaan ha, the axis is irrelevant. Hindi natin nagagamit yung axis sa computation. Okay? So, actually, ito naman, madali lang. So, anong kalahati ng minus 2? Kalahati ng minus 2 ay minus 1. So, lagay mo lang doon sa ilalim. Very good. So, minus 1. Then, perform addition. Okay? Ang spherical equivalent ngayon natin dito is what? Plus 1.75. Correct. So, plus 1.75 diopter sphere. Okay. May cylinder power ba? Wala. Kasi nga, spherical lang tayo. Okay. Let's try another. Let's say, for example, meron tayong 5 diopter sphere combined with, let's say, gawin lang natin itong plus 5 diopter cylinder axis 20. Okay. So, ano ang idadagdag ko sa minus 5? Nabilis lang naman, di ba? Kasi kalahati ng kalahati lang. So, ang nadagdag ko, positive 2.25. 2.50. Correct. Plus 2.50. Okay. And then, i-add. Diba? Yung minus 5, added ngayon with plus 2.50. So, the spherical equivalent we have now is, ilan? Minus 2.50. Minus 2.50 diopter sphere. Okay? So, ganyan yung pag-compute ng spherical equivalent. Ang spherical equivalent, kalahati ng cylinder, yun. Idagdag ngayon sa power ng spherical power mo. Okay? Kalahati ng cylinder, idagdag sa may spherical power mo. Now, pansinin nyo ngayon, ano ang lalabas na spherical equivalent sign? Plus ba siya? Minus ba siya? Okay? Kung plus siya at minus, bakit kailangan pansinin? Kasi diyan ngayon diyan ngayon magma-matter ngayon kung anong gagawin mo sa Vogel's formula mo. Kasi first part pa lang tayo ng Vogel's. Okay? Ayan, dito na lang natin buksan. Ayaw niyang mabuksan. Ayan. Ayaw niya mag-load dyan. Stop ko muna ulit yung sharing. Dito na lang tayo ulit. Ayan. Pansinin nyo na ngayon. Sorry Teka, inom lang ako. Pansinin nyo na ngayon yung sign. Yung plus lens dito, eto, saan ka titingin? Kailan mo sasabihin na plus lens? Are you going to look at the spherical power, the cylinder power, or the spherical equivalent? Ang titignan mo rito, yung spherical equivalent. Ulit. Yung kailan mo sasabihin na plus? Sasabihin mo na plus kapag ang spherical equivalent niya has a plus sign. Sabihin mo na minus, kasabihin mo na minus kapag ang spherical equivalent niya ay minus. Okay? So, kung ang spherical equivalent niya ay plus, paano daw ang formula mo para sa pagpili ng base curve? Ito daw. Ang base curve daw ay equal sa spherical equivalent plus 6. Ulit. Kapag plus, ang base curve daw natin, spherical equivalent plus 6.
Laging nagdadagdag ng plus 6. Pero kapag minus, kailan ko masasabi na minus? Kapag ang spherical equivalent ko ay minus. Ang magiging base curve daw niya ay kalahati pa. Kalahati pa ng spherical equivalent, dagdagan ko ng plus 6. So in other words, sa plus, yung mismong spherical equivalent mo, dagdagan mo ng 6. Sa minus, kalahatiin mo pa, half pa ng spherical equivalent mo, dagdagan mo pa ng plus 6. Okay? So, parang ganito. O, yan. Ito, meron tayong power na dito, plus 4 tayo per sphere combined with minus 150. So, lumalabas dito, kalahati, okay? Kalahati ng 150. Yan. Kalahati ng minus 150. Ilan yan? Minus 0.75. Okay? Yun. Okay? Minus 0.75. Dagdagan ko ng plus 4. Ayun, dito na tayo ngayon. Okay, dito na tayo ngayon. So, plus 4, dagdagan ko ng minus 0.75. Ilan na yun? Plus 3.25. So, meaning, ang ating spherical equivalent ay plus. So, ano i-follow nating formula dito? Itong nasa plus. Ang base curve daw ay spherical equivalent, dagdagan ko pa ng plus 6. So, since plus ito, plus 3.25, ano ngayon ang spherical equivalent? Ano ngayon ang base curve natin dito? Dagdagan ko lang ito ng plus 6. So, plus 3.25, dagdagan ko ng plus 6, magiging plus 9.25. Correct. So, yan yun ngayon. Kaya ito naging plus 9.25. Okay. Next, paano kung ganito? Ano ngayon ang spherical equivalent nito? Okay. So, ang magiging spherical equivalent nito, paano? Minus 4 ang cylinder. Ano ang kalahati ng minus 4 na cylinder? Ang kalahati niyan ay minus 2. Idagdag ko daw yung minus 2 saan? Idagdag ko yan sa sphere. Ang spherical power ko plus 1. Plus 1, dagdagan ko ng minus 2, minus 1, yung spherical equivalent natin. Okay? So, ayun. Minus 1 ngayon yung spherical equivalent. Ngayon, ganito. Since minus 1 yung spherical equivalent, ano ngayon ang base curve? Anyone? Ano sasabihin daw? Ano daw gagawin kapag minus? Kalahati pa ng spherical equivalent. Ano ba ang spherical equivalent natin dito? Minus 1. Ano kalahati ng spherical equivalent na minus 1? Minus 0.50. Idagdag ko daw yung plus 6. So, pag dinagdag ko yung plus 6, minus 0.50, dagdagan ko ng plus 6, ano magiging base curve natin? Plus Sabihin, may 550. balance pa na tayo. Plus 550. So, lalabas, ayun. Ang base curve ngayon natin ay plus 5.50. Okay? So, ang key point is, intindihin muna ano ba ang ibig sabihin ng spherical equivalent. Madali lang naman yung formula. Kalahati ng cylinder, dagdag ko sa may sphere. Yun. Kaya yan tinawag na spherical equivalent kasi yung more or less yung performance niya, yung kanyang buong prescription, okay? Yung buong prescription more or less will give the same vision or performance, or kahit hindi naman siguro the same, very near na dun sa performance nung buong prescription. Okay? Pero sabi ko nga sa inyo, i-discuss pa yan ng teacher nyo, especially sa contact lens, i-discuss niya. It may or it may not be applicable. Okay? It's not applicable all the time. Meron ding limitation kasi ang spherical equivalent. Okay? May limitation yan. Pwedeng ibigay as a prescription, pwedeng hindi. Okay? Sa optical, ang nagiging konsiderasyon lagi dyan is kaya bang magbayad ni pasyente or hindi. Minsan ganun yan. In all honesty. Of course, we want to give the full correction. There's nothing like the full correction. Okay? As much as possible, ibigay mo yung buong correction. Okay? However, there are times na hindi kaya yung buong correction.
Okay? Yun pala, dalawa yung hindi kaya. Hindi kaya financially wise, financially speaking, or hindi kaya optically speaking. Yun pa pala. Okay? Hindi, it's not always financial. Meron ding mga pasyente na somehow, hirap silang magsuot ng eyeglasses na may cylinder. Sa totoo lang. Hindi ko alam, siguro sa inyo, marami naman sa inyo may optical sa inyo, di ba? Marami sa inyo may sariling optical na. Siguro, somehow, medyo nakikiano na kayo sa optical ng mga magulang nyo o ng mga auntie nyo. Na, there are times talaga na ang pasyente hindi niya kaya matolerate ang cylinder. Sasabihin niya, nahihilo po ako dito. Ganyan. So ano nangyayari? They just disregard the cylinder power. Okay? Ang tanong, will you disregard the cylinder power completely? Doon tayo nagkakaroon ng maling perception naman. Tatanggalin na lang basta-basta yung cylinder power. Wag ganon. Ang mas magandang bigay mo, imbis na tanggalin mo yung buong cylinder power, bigyan mo siya ng spherical equivalent. Okay? I think that's the proper way to do it. Kung hindi kaya i-tolerate ni pasyente yung cylinder power niya, okay, nahihilo siya, sabihin niya, nahihilo siya, wag mo basta tanggalin yung cylinder power niya. Magbigay ka ng spherical equivalent. Kasi sa spherical equivalent, dinisregard mo ba ng buong buo yung cylinder power niya? Hindi. Binigay mo pa rin yung kalahati ng cylinder power niya eh. So, hindi mo siya totally dinisregard. Okay? So, kung sakali mayroong mga pasyente na hindi makatolerate ng cylinder power, yun, baka pwede kang magbigay ng spherical equivalent sa kanya. Or kung mayroong mga pasyente na hindi kaya magbayad ng full correction, okay, especially for contact lens nga kako, okay, pwede silang mag-spherical equivalent. Okay? And there are many other scenarios kung kailan pwede gamitin ng spherical equivalent. Na kung sakali, plus ang spherical equivalent, idagdagan mo lang yan ng plus 6. Yun na yung base curve niya. Kung sakali, minus ang spherical equivalent, kalahatiin mo pa daw yan. At yun na raw yung kanyang base curve. Gets po? Okay. Ganito ngayon. Lumalabas, dalawa pala yung ating way para ma-check o makuha yung base curve or mag-recommend ng base curve. We can use the base curve chart or we can use the Vogel's formula. Okay? Again, yung Vogel's formula lang ba at saka yung base curve chart lang ba ang factor para sabihin natin na para mag-suggest tayo ng base curve? Hindi. Huwag natin kalilimutan na the frame, okay? The frame plays also a very big factor in choosing the base curve. Yung sa base curve chart at saka sa Vogel, ang kinonsider lang dyan, prescription. It is only the power of the lens that is being considered. Pero yung frame ba, na-consider dyan? Hindi. Hindi naman natin alam yun. Hindi naman natin siya mako-consider pa. So, pero, practically speaking, you need to consider the frame of the patient when deciding. Okay? If you want to follow yung base curve chart o hindi. Okay? Or yung Vogel's formula or hindi. Yun. Okay? And sabi ko nga kanina, iba-iba laboratory, may kanya-kanya silang base curve chart na sinusunod. Yun. Okay? Next, ophthalmic lens surfacing. By the way, guys, ito na po yung sinasabi natin na na semi-finish lens kanina. Yung semi-finish lens natin, ito, makapal na lens siya. And yung front surface niya rito is tapos na yan. Tapos yung back surface niya rito, wala pa. Kaya ito makapal kasi i-grind yan. I-generate pa lang yung back surface na power. Okay? Now, can I ask or request someone to read this, please? Si Aliyah de la Cruz, are you there?
Apo. Okay. Good afternoon. Kindly Good afternoon. read na lang po. Lesson 4, please. Ophthalmic lens surfacing. After choosing the right base curve, a lens laboratory will get a lens blank as a raw material. A lens blank, or commonly known as semi-finished lens, has the base curve already polished on the front surface. All that needs to be done is to generate the correct back curve to create the lens power. This was discussed in lesson 1. Okay, thank you very much. Sinasabi dyan na ang una pala dapat na mangyari is kumuha ka ng semi-finished lens, di ba? Pero syempre, di ba, ang semi-finished lens natin is hindi ka basta-basta kukuha ng semi-finished lens lang na kahit ano. You need to ascertain what is the recommended base curve for the prescription. Okay? Now, by the way, what do we mean by ophthalmic lens surfacing? Pag sinabi natin ophthalmic lens surfacing, pag sinabi natin lens surfacing, we are generating now the power at the back surface. Yung kaninang pinag-uusapan natin, ano ang gagawin ng lens laboratory for the back surface, the combination, para yon sa may lens surfacing. Nagko-compute ngayon si lens laboratory, what is the proper curve na dapat niyang ilagay sa may back surface na ima-match niya doon sa may front surface. Okay? So, ang sinasabi nating ophthalmic lens surfacing, more or less, ito yung pagpasadya na yung power pag kailangan i-grind. Kasi not all lenses are readily available. Some lenses or some powers, you need to order it first, tapos gagawin ng isang lens laboratory. Pag ginawa yun ng isang lens laboratory, yung proseso na yon, ang tawag doon ay lens surfacing. Sa lens surfacing, the lens laboratory creates the back surface power para lang makreate yung required the lens power na hinihingi ng doktor. Yun. At magsisimula yon sa pagpili ng tamang base curve. O yung sasabi natin, base curve selection. Okay? Yun. Ayun na yun sa first. Tapos, tuloy ko na lang muna dito ha. Notice that the SF, ano yung ibig sabihin ng SF? Semi-finish. Ayun pala, yun. Dito daw. Yan. Sa may, notice the SF marking on the box and the base curve of +6. O yung base curve na ginamit dito is 6. The back surface will be grounded, okay, with or generated, okay. I-create na yung back surface with the power to produce the required lens prescription. For example daw, if the lens prescription is +250 and the back surface has to be +250 required ha, ang base curve na napili is +6. Yun, yung nasa picture na din daw, yung napili. Ano daw ang magiging power sa likod? Ang magiging power sa likod is -350. Okay? So, yun daw, yun. Now, here are the steps of a modern ophthalmic lens surfacing. Okay? Now, may video po na ipapakita rito, pero let's just discuss this one. Okay? I-play ko na lang, ha? Are you able to see this? Yes, po. Skip ko na muna ito, ha? Okay. So technically dito, what happens is, nagsusupply na ng semi-finished lens dito. Now, syempre, kasama sa pag-supply ng semi-finished lens dito is yung base curve selection. Okay? Alam ng staff kung ano dapat na base curve, tinitingnan niya na yung grado eh. Alam niya na o na-ascertain niya na kung ano dapat na base curve ang gagamitin niya.
Okay, yun. Pag hindi pa sanay yung staff, normally gumagamit sila ng base curve chart na nga. Okay, yun. So, kukuha siya rito ng mga supply ng semi-finished lenses na may tamang base curve. O mamimili siya ng tamang base curve. Okay. So, yan na yung semi-finished lens. Aakyat siya ngayon sa laboratory. Tapos, may mag-encode. Okay? Now, dito, ang nangyayari ay kung ano man yung power ng prescription, kung ano man yung frame size, ano man ang PD, okay, ng pasyente. So, all of those things, power ng prescription, tapos yung frame dimensions, PD ng pasyente, all of those things are being considered. Nilalagay yan or ine-encode yan. Okay? Sa encoding, bakit kailangan i-encode? Kasi ipapasok siya sa computer para malaman ngayon ng computer malaman niya kung ano dapat ang maging grado sa likuran. Ano dapat ang maging power sa may back surface. Okay? Yun. So, ine-encode siya. Okay? By the way, sa encoding, importante ang frame dimension. Ano ibig sabihin frame dimension? Yung diameter ng frame. Gaano kalaki yung frame? Ano ang PD ng frame? PD ng pasyente, importante din yan, yung mga ganyan. Tapos, ano yung power mismo? Ano yung axis? Ganon. So, those things are important. However, some things are not important or not walang relasyon sa power nung lente. Ano yung mga walang relasyon sa power ng lente? For example, tint. Color ng tint. Meron ba yung relasyon sa power ng lens? Wala. It will not affect the power of the lens. Okay? O yung ilalagay mo para sa likuran. Coating. Will it affect the power of the back surface? Kung ano man yung coating na kailangan niya? No, it will not. Okay? So, hindi yon importante. Hindi yon ine-encode. Okay? So dito, after na ma-encode lahat, ang mangyayari is magkakaroon niya ng job ticket or work ticket kung tawagin. Yung job ticket or work ticket na yan, meron niyang barcode. Okay, I think sinabi yan dito. A unique barcode, naka-imprint yan doon sa may work ticket. Why? Kasi yung barcode na yon will tell the machines, okay, kung ano yung una niyang gagawin. Or, sorry, it will tell the machine kung anong data ang ipo-pull out niya. Kasi yung mga makina, they are interconnected with the server. O yung kanina, kung saan siya nag-encode. Naka-interconnect siya doon sa may computer kanina. Ang mangyayari lang, lahat ng mga machines, lahat ng data from the machines, diyan niya kukuhanin sa server. Makukuha niya yon pag binarcode niya. Okay. Now, meron tayo kanina, base curve selection. Pangalawa nating stage, okay. By the way, ang pinag-usapan natin dito, ophthalmic lens surfacing na. Ito na yung stages kung paano nabubuo ang grado ng lente. Okay. So, meron na tayo kanina, base curve selection. Tapos pangalawa natin, encoding. Ito na yung pangatlo. Ano yung pangatlo natin? Surface saver tape application. Anong nangyayari dito? Diba ang supply natin dito ay semi-finished lens? At saka ang semi-finished lens natin, tapos na yung power niya sa harapan. Now, since tapos na yung power niya sa harapan, importante na ma-save natin or importante na maiwasan natin na yung front surface ng lente ay huwag magasgas. So, ano nangyayari? Dito, protektahan natin yung front surface ng lens para hindi siya magasgasan. Paano? Maglalagay tayo ng tape.
ang tawag mo sa tape na yon is surface saver tape. So, parang ganyan. Nilagay niya yung lens. Yun. Tapos, yun, ulitin ko lang. Yan. Yan yung lens. Tapos, naglagay siya ng tape sa harapan. Tapos, bibilugin niya ngayon yan. Okay. Tapos, next stage na tayo. Nalagyan na natin ng tape yung harapan. Okay. Bakit na kailangan lagyan ng tape? Para hindi magasgas. Okay. Or ma-damage yung harapan na surface. Kasi sabi natin, si laboratory, ano lang ang ginagalaw ng lens laboratory? Yung back surface lamang. Hindi na ginagalaw yung front surface. Now, ang front surface, sorry, ang susunod is, ito na, blacking or wax blacking. Kahit blacking na lang. Now, what happens? After mong malagay yung surface saver tape, ganito ngayon. Ang machine, kapag nag-generate na tayo, ang machine, hindi niya hahawakan mismo yung lens. Ang hahawakan niya is a metal piece na ang tawag nila doon ay block. Yung pag-attach ng block sa lens, ang tawag mo doon ay blocking. Now, yan. Ito yung lens block. Itong actually metal ito. Nakikita niyo po yung arrow ko. Nakikita niyo po yung arrow ko? Yes po. Okay. Now, yung ito, lens block ang tawag natin diyan. Yung lens block na yan, it is made out of metal. Metal ito. Itong lens block na yan. Now, itong lente natin na surface saver tape na natin, yung front surface nito, ididikit natin dito. Paano natin ididikit? Ididikit natin ito through the use of wax. Okay? Tignan na lang natin. By the way, paano nalaman nung machine? Nag barcode siya. Ayun, hinawakan niya yung barcode. Ayun. So, nag-barcode siya. Yung machine na to, kukuhanin niya ngayon ng information doon sa in-encode kanina. Okay. Automatic na yun. Kasi they are interconnected. Kukunin yung lens ng arm. Oops. Ito lumubog. Yung black, yung lens black kung tawagin. Yung metal na yon, lumubog siya. Bakit? Kasi to have a void. Para magkaroon ng space dito. Pagbaba nitong lens. Tapos yung space na yon, magpa-pump ngayon dyan or mag-i-inject ngayon ng wax. Oops, nakita nyo, na-fill in siya ng something. Yung nag-fill in na yun is a wax. Yun. So, ang blocking is, to simplify it, ang blocking is yung pag-attach ng lens block to the lens. Or in particular, to the semi-finished lens. Okay? To the semi-finished lens. Now, I just want to make it clear lang na ang tamang series o ang tamang lipat lang ako . So, parang ganito. If this is the lens, I mean the semi-finished lens, okay, you have the surface saver tape. So, sino to? Ito yung ating semi-finished lens. Tapos, red.
naglagay tayo ng surface o tape na lang. Surface saver tape. Okay. Tapos, meron tayong wax. Tapos, meron tayong ulit na lens block. So, meron tayong ito, semi-finished lens natin. Pagkakuha mo, ilalagyan mo siya ng surface saver tape. Now, after mong malagyan ng surface saver tape, kailangan mo mag-blocking. Yung blocking, paano mo ina-attach yung lens block? Ina-attach mo yung lens block with the use of a wax. So, ito yung ating wax. Yan yung ating wax. Yung ating lens block, ito yun. Yan yung ating lens block. So, ganyan yung kanyang sequence. Semi-finish, tape, wax, at saka yung lens block. Ganyan yung pagkapatong-patong niya, kumbaga. Okay? Tapos, lipat ulit tayo. Continue na lang muna natin yung ating pinapanood. Now, ito na ngayon yung generator. Okay? Yung generator, ito na ngayon yung gagawa ng back surface. So, kung ano man yung grado sa may back surface, dito siya gagawin. Ika-curve ng tama. Now, again, nagkaroon siya ng barcode, scanning ng barcode. Oops. Hindi ko lang alam kung napapansin nyo, pero ito yung ating semi-finished lens. Medyo malabo siguro, ano. Teka. Ay, mas malinaw dun eh. Yan. Ito yung ating lens. Ito yung lens black. Ito yung black. Pero yung nakikita niyo yung somehow, ito yung color ng ating wax. Okay? Of course, yung bluish na nakikita niyo diyan, yan yung surface saver tape. Now, anong ibig ko sabihin na ang lens black? Ito ang hahawakan ng machine. Hindi niya hinahawakan yung mismong lens. Ang hahawakan ng machine, mag-grip ngayon yung machine dito sa lens block. Pansinin lang natin. Ayun. So, nilagay ng operator yung lente, pero ang hinahawakan ng machine is not the lens itself. Humahawak siya. Ang kinaklamp dyan is the lens block. So, importante yung lens block kasi dun hahawak, dun i-grip, dun ikaklamp yung lens para sa generator. Tapos ikakat or ito surfacing proper na ito or yung tinatawag nilang generating. Okay? When I say generating, ginagawa na kung ano yung dapat na power ng back surface. Normally mga ilang seconds lang yan. Okay? Yun. Natapos na yung surfacing. Ngayon, ang mangyayari naman ngayon is, pag natapos kasi yung lens, hindi pa siya polish. Hindi pa siya, tama na yung power niya, by the way. Yun. Sa may surfacing, ito na yung surfacing proper ha, yung sa may generator. Sa may surfacing, sabi ko nga kanina, dito na nakikreate yung power ng lens. Pero, okay, parang sasabihin natin dito, tama na yung power ng back surface. Tama na yung grado ng back surface. Pero hindi pa siya transparent. Okay? Translucent pa siya. Okay? So, kailangan mo siya i-polish. Paano mo siya ipapolish? Ang polish is dadaan siya ng 2 stages. Okay? Dadaan siya ng 2 stages. Pero para mo ba siya mapolish, kailangan mo nitong tool na ito, yung lap
tool. Yung lap tool, ito yung parang isang made out of plastic yan, na meron siyang curve siya. Kung ano yung curvature ng likod, yan din ang pinipili niya na lap tool. Kasi lalagyan niya siya niyang pang fine at saka pang polish. Na ano yung polish? Ano yung fine? Yung fine, anong nangyayari ngayon dito is hindi pa kasi ganong very smooth yung surface. Sa fining, you make the surface very smooth. Okay? Pinapakinis ng husto yung surface. Pero hindi pa niya napapolish talaga. Or hindi pa transparent. Now, pansinin nyo, yung color nung pad. Yung pad na ginamit ay gray. Tapos, ito naman, iikot yung lens o yung lap para lang unti-unti siya mapakinis, mapasmooth. Tapos yung ginamit na lap tool dito, papalitan siya ng pad. Ngayon, dilaw na yung nilalagay niyang pad. Kasi para na yan sa polishing. No, yung polishing naman dito, ang ginagamit na tawag dyan, na solution or na compound is puti na siya ngayon. No? Kasi ang goal mo naman dito is kailangan maging transparent na siya. Anong difference ng fining? Sa fining, you make the surface smooth. Sa polishing, you make the surface highly transparent sa may polishing. Now, after ng polishing, mag-undergo siya ng quality control or quality assurance. Ang nangyayari dito is, chine-check ngayon ng operator kung okay ba, wala bang lens, yung surface, wala bang gas-gas yung surface, okay ba yung transparency ng surface. Okay? Pero masa-check niya ba yung grado ng surface? Hindi niya magagawa yun kasi naked eye lang ang ginagamit niya. Ang ginaano lang niya kung anong kayang makita ng mata. So, surface quality inspection. Kung okay na yung back surface, di ba, dinikit natin yung lens block at saka yung surface saver tape, kailangan niya nang tanggalan yun. Ang process na to ay deblocking. Pag sinabi mong deblocking, tinatanggal mo na yung lens block. Yan. Kasama na rin sa pagtanggal ng lens block, yung pagtanggal ng blue tape. Tapos linis. Tapos ng linis, surface quality inspection ulit. I-check ulit yung surface. Wala ba siyang gas-gas? Wala ba siyang bubbles? Okay ba yung transparency? Okay. Again, masi-check ba yung power ng surface? Hindi. Kasi naked eye pa lang yung ginagamit niya. Now, pagdating sa power verification, eto na. Gagamit na siya ng lens meter para lang ma-check niya ngayon kung ano talaga ang power ng lens, kung tama ba yung power ng lens. And this is what we call as the lens surfacing. Saan tayo nagsimula? Balikan lang natin yung notes natin. Ayun, nagsimula tayo from base curve selection. Sumunod natin encoding or calculation. Ini-input. Okay. Ayan, lahat. Ni-input. Ano yung mga hindi kasama? Ayun, meron pa pala ako hindi na-miss. Yung visual acuity daw, hindi naman daw yung kailangan i-input. Yung lens color, hindi naman din yung kailangan niya i-input. Okay? So, yung mga, ito ang importante na ini-input sa encoding. Okay? Next, after mong ma-encode, surface saver tape, para saan ito? Para hindi magasgas. Yung blocking, a lens block adheres to the front surface. It serves to correctly position the lens on the generator. Now, ito ang hindi ko na-mention sa inyo. It also positions the 180th meridian of the lens to the generator. Importante ito kasi somehow dapat alam ng makina nasaan ang axis 180 mo.
kung hindi alam ng makina yung axis 180, chances are, baka hindi niya alam kung saan niya ipoposesyon yung tamang axis. So, dapat alam niya yung horizontal reference line niya. Next, surface generation. Anong ginamit nating makina dito? Generator. Generator. Okay? So, sa surface generation, dito nakikreate yung tamang power ng back surface. After mo ma-create yung tamang back surface power, diretso ka na sa fining. Ano ang fining? Ginagawa mo lang, very smooth lang yung surface. Ginagawa mo lang makinis na makinis yung surface. Pero ginagawa mo ba siyang transparent? Hindi pa. Okay? By the way, sa surface generation, tapos na ang back surface power. Tama na ang back surface power sa may surface generation. Okay? Doon talaga nakikreate yung tamang power ng back surface sa may surface generation. Next, polishing. Sa polishing, ginagawa mo lamang transparent yung surface. After making the surface transparent, you inspect the surface. Kung meron ba siyang bubbles, may scratches ba siya, or meron siyang unpolished na surface area. Deblocking. Sa deblocking, ayun, tinatanggal mo na yung block, kasama na yung surface saver tape. Yung sunod, quality control, the last, check mo na yung optical quality at saka, by the way, anong difference ng optical at saka sa cosmetic? Pag sinabi natin cosmetic, yung nakikita ng mata. Okay, check niya kung may gas, bubbles, everything. Pag sinabi mo namang optical, hindi yan makikita ng mata. Ang makikita mo lang dyan, yung power. So, gagamit ka naman dyan ng lens meter. Okay? So, ito yung pinanood natin. Ang tawag mo natin dyan ay ophthalmic lens surfacing, which is our module 1. Ang module 1 natin is ophthalmic lens surfacing. Okay? Ayun. Pero sa totoo lang, ang ophthalmic lens surfacing ay trabaho ba natin yan? Trabaho ba natin yan bilang opto? Hindi. Okay? Trabaho ng laboratory yan. Pero it's good to know kung paano ginagawa yan sa laboratory. So, ganyan siya nangyayari. Ang key point natin dito is yung pagpili ng base curve. Yun. Spherical equivalent, importante din yan. So, yun. Okay. May tanong po kayo. I believe this is the last page of references na kasi yan. Okay. Are there any questions, guys? Nandiyan pa po ba kayo? Hello? Opo, Doc. Opo, Doc. Okay. Yes po. Okay. So, balikan lang ngayon natin yung objectives, ha? Kasi a while ago, we had the objectives. Okay. Ito yung objectives na sinet natin. Number 1, recommend a proper base curve for a lens. Okay? Now, yung pag-recommend ng proper base curve for a lens, ano na pag-usapan natin dito? Napag-usapan natin dito na, pwede ka palang mamili ng base curve. Either ito, Vogel's formula. Okay? Or pwede rin naman using what? Anong pwede mong gamitin sa pagpili ng base curve? Anyone? Base chart. Okay, the base curve chart. Okay? So, dalawa yung way mo para makapag-recommend ka ng tamang base curve. The base curve chart and the Vogel's formula. Yun nga lang, ano sabi natin? A good recommendation for a base curve, okay? You do not forget that the frame also gives, okay? Or also has a factor or gives a factor in choosing the right base curve. Ang frame pala ay nagbibigay din ng influence sa pagpili ng base curve. That's what I'm trying to say. Hindi lang na tayo mauuwi sa base curve chart. Hindi lang tayo mauuwi sa Vogel. Kailangan din natin i-consider yung frame na napili ng pasyente.
Okay? Kasi ang Vogel at saka ang base curve chart, power lang ang kino-consider dyan. Pero hindi kino-consider dyan yung frame. Okay? So may influence din ang frame. Okay? Ano sabi natin sa frame? If the frame is a wrap around, magdalawang isip ka na muna. Huwag basta-bastang mag-recommend ng wrap around na hindi nakikita yung yung power ng lens. Kung ang power ng lens ay minus at wrap around ang frame, I would suggest siguro hanggang -2 lang tayo na power o na prescription. The most siguro -3. Pero masyado na mataas din yun. Okay? Bakit? Tandaan natin, base 8. Base 8. Ano dapat ang idagdag mo sa base 8 para makapag-produce ka ng -2 sa likod? Ano dadagdag mo sa -8? Ano dapat ang mangyari sa likod para ma-produce mo ang prescription na -2? And that will be -10. So, mataas naman masyado yung likuran mo na -10. Okay? And chances are baka naman hindi mag-okay si pasyente pag masyado nang makapal yung lens mo or hindi na maganda yung itsura ng frame yun or ng lens. Okay? So, ganun. Hard rule ba yung base curve chart at saka yung Vogel's formula? Kasi sabi ko lang, hindi siya hard rule. Okay? Next, approximate the back surface power in order to create a lens prescription. Nagawa na natin yun. Sabi natin, kung meron akong power na -2, binigyan ako ng base curve na +6. Ulit guys. -2 na power required. And the base curve is +6. Ano dapat ang likuran na power? +2 na required. Base curve ko is -6. -6 + 6. Okay. Ano dapat ang likod? For me to create a +2, sa base curve na +6, ano dapat ang likod? -4. -4. -4. Correct. So, -4. And we all know na ang likuran lagi should always be minus. Okay? The back surface would always be minus. Why? Kasi sa ophthalmic lenses, ang lens form na ideal ay bent lens. The lens form that is ideal is a bent lens. And what is a bent lens? Ang harapan niya ay convex, ang likuran niya ay concave. Meaning, ang harapan niya ay plus, ang likuran niya ay minus. Okay? Next, we discuss about the steps in ophthalmic lens surfacing. Again, what is ophthalmic lens surfacing? This is the generation of power. This is the creation of power. Okay? Kung merong hiningi na power sa atin, yun. Kunyari, nag-follow up ka ng job mo sa isang lens laboratory. Lab so and so, tapos na po ba yung job ko? O, ganyan. Ay, Doc, nasa ano pa po? Nasa surfacing pa po. Yun. Anong ibig sabihin? Ginagawa pa lang yung power sa back surface. Generate pa lang. Yun. Check ko po, Doc, nasa surfacing po kanina ng 1:00 eh. Ngayon, 4:00 po, baka tapos na po yun. Yun. O kaya, pwede na sabihin, ay, Doc, na-resupply po. Bumalik po sa may surfacing po ulit. Yun. So, you would now know na pag sinabi natin na nasa surfacing pa yung job nyo, ibig sabihin, ginagawa pa lang yung power. Okay? Pero pag sinabi ng lab, nasa mounting na po, Doc. Na-mounting na. Tapos na yung lente. Ine-edge na yung lente mo. So, patapos na yun. Anytime soon, lalabas na yung lente mo. Pero kung nasa surfacing pa, kine-create pa lang yung power. Okay? Yun guys, meron po ba kayong tanong? Namamaus na ako. Sorry Okay. May question pa po ba kayo? So, eto ngayon ang module 1 po natin. Ang module 1 po natin is all about ophthalmic lens surfacing. Now, hindi ko pa pinakita rito yung mga task nyo, pero in a while,
ipapublish ko na po yung task na gagawin nyo. Okay? Doc, inubos na po natin yung laboratory time for the lecture. Ano na po ang mangyayari sa atin? Ganito na lang, guys. What's going to happen is, I'll just record kung ano man yung or I'll check din, okay, yung recordings ko before. I hope you don't mind na tawag dito, i-present ko sa inyo yung dati kong recording from other block. Okay? Ganun. Yun. So, yung for the laboratory, yung module 1 natin for the laboratory, I'll give you a link for the laboratory para lang maintindihan nyo yung laboratory. Yun. Yun. Okay na po. May tanong po kayo? Meron po, Doc. Go ahead, please. Maganda yan. Yan ang gusto ko. Hindi po. Related naman po sa task. Every Friday po ba kayo nagpapa-deadline po, Doc, ng tasks? Yes po. Isang bagsakan sa akin ng task. Tapos, I always give yung deadline na Friday. However, for task na binigay ko, not on a Monday, I always give allowance pa ulit. So, kunyari, ngayon, nagsimula tayo on a Tuesday, I will not be giving a deadline on Friday. I'll give the deadline on Saturday pa. And when I say Saturday or Friday, it will always be yung 11:59 p.m. So, hanggat hindi tumatakbo yung oras ng 12 a.m., pwede nyo pa isubmit yung task nyo. Ganun. Yun. So, I will open the task at the same time. Isang bagsakan yun. So, it's up to you to budget your time. Kung gusto nyo isubmit kaagad in a single day sa isang upuan, well and good. Kung gusto nyo isubmit pa isa-isa, okay lang din naman. Yun. Ganun. Okay po. Thank you po, Doc. No problem. Again, yung laboratory nyo, i-post ko yung previous kong na recording. Titignan ko din naman kung baka rin kasi minsan pag ni-review ko yung recordings ko may kulang akong nasabi. So minsan kasi ako mismo hindi ako satisfied dun sa recording na nagawa ko. So ulitin ko. Pero kung tingin ko naman na complete naman yung na-record ko before, I hope you don't mind na yun ang i-post ko. Yun. Ganun. Yun. May questions pa po kayo? Okay. Guys, meron pa pala ako sasabihin sa inyo. Next week po, di ba sabi ko sa inyo, I'm working from home today. Actually, buong month po ito. So, for the whole month of November, I'm working from home. Pero pagdating ng December, I'll be reporting na sa office. Yun. So kasi ganoon sa amin buong month work from home, buong month nasa office na. And next week kasi is already December. Okay? December. And next week, yung Monday naman natin is tawag dito is a holiday. Okay? Now, ganyan. So, pwede ko ba i-request mag-meeting tayo on Monday? Kahit wala talaga tayong meeting on Monday, kahit on a holiday. Kasi pag December na, nasa ako noon, nasa office na ako noon. And sa totoo lang, mas gusto kong nasa bahay ako. Kasi kung kanina nga lang, di ba, kanina nga lang ilang beses tayong na-interrupt kasi I have to take a call. How much more pag nasa office ako? So, gusto ko kasing namnamin ba yung at least yung nasa bahay ako. Mas marami kong kayang i-impart sa inyo kapag nasa bahay tayo o nasa bahay ako. Okay lang ba sa inyo na I'll meet you on Monday and not on Tuesday? Now, for those people na hindi makaka-attend on Monday, hindi ko naman ikakasama ng loob sa inyo yun. Ipopost din naman natin yung recording.
Yun. Yun. Popost lang din. Okay. Will there be any takers on Monday? Can I, tawag dyan? Can you please say your response sa chat box? Okay. Other people, can I request everyone to respond sa chat box na we'll meet on Monday? Okay. Okay. Okay, very good. Thank you so much. Okay. So guys, yun, thank you very much. Meet tayo on Monday para at least solo nyo pa din ako somehow. Okay. Maos na ako. Yun. So we'll meet on Monday na po. Tapos kung anong oras, let's see kung may pasok kayo on Monday with other subjects nyo. Pero kung wala naman, pwede siguro tayo kahit earlier than 2 o'clock. Yun. But, yun din naman pala, no? Chances are niyan, yung Monday rin naman natin, I'll make it a point na, teka, ano pa yung Monday? Ano ba yung susunod? Ayun. Naku, importante pala itong, importante pala itong module 2 natin. Kasi module 2 is computation. So, mas maganda talaga pala mag-meet tayo on Monday. Yun. Ganun. Medyo mahaba-haba yung module 2. Okay. Yun. O, sige. So, okay. Mag-usap na lang tayo kung anong oras in particular sa Monday. Kung wala naman kayong klase ng earlier, let's say 1 o'clock, di mag-meet tayo ng 1 o'clock p.m. Yun. Ha? Okay. Are there any concern? Doc, Opo. regarding po, Doc, sa may Canvas, Doc, i-open na po yan later, Doc. Opo, i-open ko na po. Pero yung mga task nyo, hindi ko pa po i-open. Kasi ganito, sa totoo lang, yung block 3 ko, block 3, nagkaroon ako kasi ng problema eh. Kasi anong naging problema ko ng block 3 is, somehow, kasi ganito, sa Canvas kasi pwede ka mag-import ng ibang quizzes mo. Ako, in particular, sa formula, kasi yung quizzes ko na computation, naka-formula siya. So, ibig ko sabihin, tawag dyan, yung formula, kapag naka-formula na yung quiz, I do not need to bother kung ano man ang given. Si Canvas na magbibigay ng given. Problema, nung in-import ko from block 2, in-import ko sa block 3, nagkaroon ng problema. Somehow, hindi niya tinama or nagkaroon ng problema doon sa formula. So, bago ko i-on ulit or bago ko i-publish yung task, especially pag ang task ay, ang task ay computation, quiz is also a task, di ba? Do-double check ko muna kasi minsan talaga nakakaroon talaga ng problema. Yun. Pero, i-open ko na po yung Canvas. Pero wala pa yung mga task. Yun. Lek and Lab po ba yung activities na ipapublish? Yes po. Lek and Lab na po yung papublish ko activities. Yun. Yun. Mayroon pa pong ibang concern. Pero lahat naman po yan will be on Saturday and deadline. Okay. Again, if you have any concern po, lahat ipadaanin natin ng Canvas, ha? Yun.
sa Doc, Messenger. last na po, Doc. Go ahead, please. Yung ano po, Doc, yung recording po, Doc, kanino niyo po, Doc, i-send yung ano po, yung... Sa announcement din, guys. Isinesend ko po sa announcement. So, Okay po, thank you. doon po sa Canvas announcement, doon ko po pinapublish po yung recordings natin. Yun. Magandang tanong, magandang question yun, ha? Yung ganun. Okay. Meron pa po ibang concern? Okay. Tanong ko lang, kayo ba pag nakikinig, nagno-notes ba kayo? Sa totoo lang, sabihin ko na rin sa inyo, ha? Yung modules, recorded pa ba ito? Kaya ako na recorded. I-unrecord ko na lang din muna.